sa pagpapatuloy po ng usapin sa mga aksyon at programa ng NAPSI at ng mga departamento at sangay ng pamahalaan laban sa kahirapan, alamin po natin ang mga hakbang na ginagawa ng Juvenile Justice and Welfare Council, ang JJWC, para sa ligtas na kinabukasan ng mga kabataang Pilipino. Tututukan pa rin po natin yung convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at ng ating pamayanan. Dito pa rin sa National Anti-Poverty Commission Aksyon Laban sa Kahirapan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Attorney Tricia Oco, ang Executive Director mula sa Juvenile Justice and Welfare Council o JJWC, para talakayin kung paano ang kanilang mga pamaraan para po pangalagaan ng ating mga kabataan. Magandang umaga po, Attorney Oco. Hi, magandang umaga, Miss Diane. Thank you for joining us today. Thank you for inviting me here. Well, Attorney Oco, tell us about JJWC. Ano po ang mandate po nito at paano po ninyo napoprotektahan ating mga kabataan? Ito ay ang JJWC ay isang government agency. Marami pong nagtatanong kung ito ba ay, pero normal po na tanong, akala ng iba ito ay non-government organization, pero hindi po. Isa siyang government agency which is attached to the Department of Social Welfare and Development Office. So, kapamilya po namin ang DSWD. Yes. At ang focus namin ay policy, formulation, coordination at monitoring ng pagpapatupad ng ating tinatawag na Juvenile Justice and Welfare Act. Ito ay parang isang council o konseho na meron siyang 15 members. Dalawa dito ay NGOs, but the rest are 14 members. The rest are coming from the government agency. Ang nag-chair po sa amin ay ang DSWD, at ito po sila ay nagpupulong sila para magkaroon ng coordination sa bawat isa at napapatupad natin yung ating Juvenile Justice and Welfare Act or RA 9344. Okay, so you have particular programs para po sa mga children at risk at children in conflict with the law. Yes, But meron to start tayo. off, sa inyo pong monitoring, paano po ba ang inyong pamantayan para ma-qualify ang isang bata na children at risk or in conflict with the law? At ano po ang numero na meron po kayo tungkol dito? Okay. Pag sinabi mong CICL, ito ay lahat ng bata na either suspect or na-accuse or napagbintangan o talagang nag-commit ng crime. So very wide po yung natin, yung definition natin na kung ano ang isang child in conflict with the law. Basta as long as yung bata ay napagbintangan na, ang tawag sa kanya ay CICL na. Intentional po yung pag-define ng batas kung ano ang CICL, dahil once na napagbintangan mo yung isang bata na siya ay CICL, ang sasabihin ng batas, it will trigger the application of the law. So lahat ng protection na nakalagay doon sa batas ay mag-a-apply na. Halimbawa, presumption to innocence, right to counsel, minimum age of criminal responsibility, etc. etc. Ano namang pagkakaiba nito sa child at risk? Yung child at risk, sila yung mga hindi pa kino-consider ng batas na ng batas natin na nag-violate sila ng any kind of law, pero meron na silang mga offenses, which means meron ng konting mali na nagawa, halimbawa yung mga local ordinances natin, na hindi kriminal. O kaya pwede namang mga batas na decriminalized na pagbata ang nag-commit. Halimbawa yung pagbibeg sa streets, yung meron tayong anti-mendicancy law na pag ang adult ang namamalimos, bawal yun sa batas. Actually, nahuhuli sila doon. Pero pag bata, hindi sila kino-consider na nagva-violate ng batas dahil sila ay ginagawa nila yun as a survival reason, dahil kailangan nila ng pagkain, etc. or kailangan nilang mag-survive. So yun yung pagkakaiba. Okay, well, sa inyo pong datos, nasa ilan po itong mga children at risk at CICL? Ngayon, sa children at risk, hindi namin masyadong doon na lang tayo sa CICL dahil sila po yung nagva-violate ng batas. At least nung June 2025, meron na tayong around 4,000 plus na CICL. Malaki na po ang binaba nito kasi dati, starting 2016 and over the course of the years, nakakaabot po tayo ng 20,000. Nung 2017, mga around 25 to 27,000. Pero dahan-dahan po siyang bumababa. So, ang pinakamababa was last year was also 4,000. Ngayon, actually mas mataas ngayon ng konti, nag-aabot na yata ng 5,000. Pero doon natin makikita na pag nagbigay tayo ng matamang programa sa kanila, bababa talaga yung
krimen ng mga Okay. bata. Tell us more about dun po sa mga programa po ninyo para sa kanila. Oo. Hindi kami yung nagbibigay ng programa dahil ang sa amin ay policy formulation, program formulation, monitoring, coordination. Ang ginagawa namin, binibigyan namin ng assistance, hindi naman tinuturuan, binibigyan namin ng assistance yung ating mga lokal na gobyerno dahil sila ang nagpapatupad ng mga programa na yon. So, we help them come up with a proper program in accordance dun sa context ng kanilang lugar. Halimbawa, kung yung lugar na yun ay kahirapan talaga ang isang malaking issue, then magpo-focus tayo kung paano natin ayusin yung komunidad na yon, paano bigyan ng LGU ng livelihood yung mga magulang para yung mga bata ay nakakapunta sa school, etc. Kung ang isang komunidad naman ay mataas ang drug problem, syempre mga anti-drug programs yung gagawin doon. Okay. So you identify first the problem at mamatch Tama ito yun. ng programa Oo. na LGU-led po ito. LGU po ang And you gagawa are nun. there to Oo, guide. to Ano po guide, yung some of the best practices ng LGU na inyo na rin pong nagabayan na nakatulong pong higit dito po sa ating mga Naku, kabataan? maraming mga good practices at maraming LGUs na ang gumagawa nito. Gawa nga nung nakita natin bumaba na talaga yung crime. Pero yung iba po, nakita namin, yung tinatawag nating diversion, na pag light yung offense ng bata o hindi naman ganun kataas yung mga nakukumit nilang crime, imbes na kasuhan sila, dinadivert na lang sila at binibigyan sila ng mga programa para masiayos nila yung buhay nila at ma-realize nila na mali yung ginagawa nila. Pag ganun po yung nangyayari, ay talaga namang hindi na umuulit yung mga bata. So, marami po tayong LGUs na ganun. I-invite ko na lang po kayo na tingnan yung aming Facebook page kasi pinifeature po namin doon yung mga local government units natin na talagang ang ganda po ng mga programa. May mga bahay pag-asa po para sa mga CICL. Tell us more about that. Ayun. So ano ba yung Bahay Pag-asa? We have 118 right now. Ang purpose ng Bahay Pag-asa ay doon nilalagay yung mga bata na kailangang tanggalin yung kanilang kalayaan, which means deprive sila of liberty. Okay. Ayaw natin silang ilagay sa jail, pero hindi ibig sabihin na gusto pa rin natin silang pakawalan lang kasi in their best interest, kailangan na institutionalize sila. So sila yung may mga kaso. O kaya, kung wala man silang kaso dahil bawal pa silang kasuhan dahil below 15 pa lang sila, nakakumit kasi sila ng crime na serious talaga o pwedeng yung mga crime na karumal-dumal or kahit hindi sila nakakumit nun, ang nangyari, paulit-ulit sila sa mga ginagawa nila. Or kahit isang beses lang pero either neglected sila or it's in their best interest na kailangan ilagay sa institution, dun sila nilalagay. So pangit po yung yung analogy hindi tama, pero kung may BJMP para sa mga malalaking tao dahil dun sila dapat magre-reform, parang ganun yung sa bata. Ayaw natin silang i-mix sa jail, kaya dun po sila nilalagay. And it becomes transformative for these children. Yun ang goal, na dapat pag nandun sila, nare-rehabilitate sila. Pero itong mga ito, yung iba, hindi yun talagang convicted pa, suspects pa lang sila. Pero once na naging suspected sila at kailangan nilang malagay dun sa Bahay Pag-asa, then magdadaan sila ng programa para sa kanilang rehabilitation para paglabas nila ay okay sila. Okay. All right. Well, Attorney Oco, 14th Juvenile Yes, Juvenile Justice and Welfare Consciousness Week. Napakahaba nung to natin promote title. accountability with compassion. Yan po ay November 24 to 28. Tell us about the activities po. Ayun, marami po kaming activities doon. 1 week po ito. Nakaangkla po ito dahil ang November ay Children's Month. Nakalagay po yan sa batas natin at yan din naman ang sineselebrate internationally. So marami po kaming activities to raise the awareness about juvenile justice, about the rights of the children. And when we're talking about juvenile justice, hindi lang ito tungkol sa mga bata na nagkasala. Ito talaga ay para sa lahat ng mga bata to prevent children from coming into conflict with the law or becoming at risk of coming into conflict with the law. So marami po kaming ginawang programa para dyan. Okay, well tell us about the Facebook page, social media accounts na po pwede pong puntahan ng ating mga kababayan para po maging updated. Ayun, sige, yun yung Juvenile Justice and Welfare Council na Facebook page. Nandoon po yung mga success stories natin ng mga bata na nagbago sila. Kahit na masama yung nangyari sa kanila dati, makikita natin doon na pag binigyan sila ng second chance or a third chance talagang
kaya nilang bumalik sa society at maging useful citizens. Nandoon din po ang mga good practices ng ating mga local government units. Palakpakan po natin sila dahil marami pong magagaling na LGUs na talagang pinapatupad nila yung batas. Well, maraming salamat po sa Thank inyong you. oras. Oo. Dito po sa ating programa, Attorney Tricia Oco, ang Executive Director po mula sa Juvenile Justice and Welfare Council o JJWC. Salamat po sa pagbabahagi po ng inyong mga programa para sa mga kabataan. At ito, Attorney, samahan niyo ako at sama-sama tayong umaksyon laban sa kahirapan.